Mga kapatid, dito tayo sa ilog. Naglilinis kami ng nung tangke ng aming patubig. Ito po yung tangke ng patubig ito. Yan. Lilinisin namin para may nagkakaroon ng problema eh. Okay? Bakit nakahubad? Sobrang init at bukod dun kaya nga naglilinis pansamantala. Ganyan muna, pangkwan tayo. Mas importante na huwag naman tayong masyado. Yan. Okay, welcome back mga kapatid. Dito tayo sa ating bibigyan ng reaction at opinion. Maaga kami dito mga kapatid. Kaso yung mga kasama ko, umalis muna pa samantala. Nagkuhan lang. Bigay lang na nagkuhan lang. May atid lang daw yung ating kuhan. Kaya yung iba hindi pa dumarating. Maya may siguro dito. Okay, bigyan natin ng reaction mga kapatid yung kuhan. Yung tungkol sa... Ay, by the way nga pala. Salamat sa mga nag-views. Salamat sa mga nagkuhan. Okay. Bagamat kuhan tayo. Okay. Sobrang init eh. Tapos bukod doon, nabasa na kami doon sa kuhan eh. Sa paglilinis ng tangke ng patubig para maging maayos yung tubig namin dito sa barangay. Tayo isa'y bahagi ng nanunungkulan dito sa ating barangay na para sa patubig. Okay. Ang tatalakayan natin at bibigyan natin opinion yung tungkol sa kaganapan sa kuhan. May langgam na nalalaglag. Sorry. Bibigyan natin ng reaction at opinion yung kaganapan sa Dumaguete, tapos yung naganap na hearing naman sa Senado. Okay, unahin natin sa Senado, yung sa Senado tungkol sa PDEA leaks na umati ng actress na si Maricel Soriano, at bigyan natin opinion yung mga bagay na nangyari doon. Okay, unahin natin sa Senado. Napansin ko doon, di ba, okay naman. Dangan nga lang yung bahagi ng mga questioning ni Senator Jingo Estrada. Medyo parang may kuwan na kagad eh. May conclusion. Katugal doon sinabi niya na kuwan. Tungkol sa tanong niya kay PDEA agent Jonathan Morales. Yung tungkol sa kuwan. Tungkol sa yung kanyang mga pinagdaan ng kaso, diba? Parang yun nga, bahagi rin ng isa sa mga sinasabing tawag nito, character assassination yung bagay na yun. Inalam yung mga kanyang mga dating kinasasangkutang kaso. Pero di nyo napansin mga kapatid, ang linaw, no? Oo, marami siyang kaso regarding, pero nilabanan niya yon. Dahil base sa kanyang sinabi, igawa-gawang kaso na panggigipit sa kanya. Pero dahil sa pagtitiwala at pagkukuha ng sa hustisya, lumaban siya ng ganon. Kaya nga sabi niya, inaatinan niya. Pero ito si Senator Jingo Estrada, para bang direct to the point na sinabi niya na hindi malang, baka naman mayroong kang backer kaya ba't kaya pasok ka sa PDEA. Ang sinabi niya, parang sinabi niya, talagang meron kang kuwan, kaya ka nakapasok dahil gano'n, meron kang malakas na backer sa loob. Parang dapat ang sabi niya doon, dapat ang sinabi niya doon, wag ganong kuwan na naniniwala siya na talagang may backer kang malakas doon. Tapos bukod doon sa mga kaso na ginawa niya, yung mga kaso na binanggit niya doon ni Senator Jingo Estrada, naniniwala, opo, tama naman po, may mga kaso talaga. Pero ibig ba sabihin, kung mo ba may kaso ang isang tao, hindi nakapanipaniwala? Ang tanong po Mr. Senator Jingo Estrada, kung mo ba, di ba, may kaso ang isang ex-PDEA Jonathan Morales, hindi na siya kapanipaniwala at hindi na matanggap o hindi na pwedeng tanggapin ang kanyang mga testimonya bilang saksi o resource person doon sa committee pinamumunuan ng Senator Bato de la Rosa? Di ba? Malinaw po 'yun sa ating kuwan na talagang kumbaga kung kinakailangan, di ba? May kaso ka pero lumabang ka, umatin ka ng mga hearing sa isinampang kaso sa iyo. At isa pa, ito pa nakuha ko doon. Sabi nga po, wala siyang verdict, hindi siya hinatulan ng ano ba mang hukuman sa ating bansa. Wala siyang hatol. May mga kaso siya pero walang hatol. Yung iba na dismiss, mga ganyan. Ibig sabihin, inaatinan niya yung mga bagay na ikinaso sa kanya. Inaharap niya ng harapan.
at wala siyang kailanman na nasintensyado tungkol sa mga kasong kinaharap niya. Wala pa po. Wala siyang verdict na kuan. Kaya masasabi natin na bagamat may mga kaso na kinaharap ang Jonathan Morales, ibig sabihin, hinaharap niya. Pero may mga bagay na may kaso, nagkaroon na ng verdict, nagkaroon na ng hatol. Pero, di ba? Umaapila. Pero may hatol na yon, binigyan siya ng hatol. O di ba? Mahirap bang kuan di ba? Yung nagmamalinis Nagmamalinis yung mga ganung tanungan. Di ba? May kaso naman siyang plundering. Di ba? Umaapila na nga lang siya, di ba? Pero ang totoo, binabaan siya, di ba? Ibig ba sabihin, si Mr. Morales, ni walang hatol yan. Hindi ka panipaniwala at sasabihin mo, ganun? Paano yung kaso mo? Di ba? Na may binabang desisyon na umaapila ka na nga lang, di ba? Umaapila ka sa ganun. May binabang desisyon. Mas malupit pa yun. Ibig sabihin, isa ka rin sa hindi ka panipaniwalang pagsabi. Bakit? May verdict ka eh. Si Mr. Morales, wala. Di ba? Sana maging maayos yung mga pagtatrato. Sasabihin mo, katulad niyan, binara ka ni Senator Bato. Tungkol dun sa tinatawag na, kung baga, paano ka nakapasok sa PDEA. Di ba? Binara ka ni Senator Bato, na ganun talaga ang sistema. Hindi ka lulusot. Lalo't higit, napakatinong Director General ng PDEA na di ba, yung kanyang dating kuhan. Tapos yung mga bagay na kuhan, kinumfly niya naman at na proseso siya at inapprove siya. Dahil kung mayroon siya, kung na-dismiss nga po siya sa PNP at hindi niya sinabi yung totoo doon, mahalungkat pa rin yun doon sa tinatawag na pagsusuri o nag-iimbestiga kung anong mga kaso mayroon ka sa PNP. Hindi lulusot yun eh. Kaya sinasabi nga ni Senator Jinggoy Estrada, malamang mayroon kang malakas na backer kaya ka nakapasok dun. At sinabi niya, kung ako sa PDEA, ganyan may mga kaso ka, may mga pending na kaso ka, hindi kita tatanggapin. Paano yung kaso mo? Ba't ka tinanggap sa Senado? May kaso ka rin nga eh. At matindi no, si PDEA agent, wala siyang verdict, wala siyang hatol pa. Yung iba niya may hatol na nga eh. Pero ang kapal ng mukha di ba? Ang kapal ng mukha, may hatol na. Nag-aapila na nga lang, di ba? Ganon yun. Hindi yun nakabase doon sa mga kaso para hindi mo paniwalaan ng isang tao. Nilaban naman niya yan eh. Dahil dito sa ating bansang Pilipinas, di ba? Lahat gagawin ang lahat eh. Di ba? Bagamat tuwid na tao ka, lalagyan ka ng putik para sila magtagumpay. Di ba? Pero, tinalikuran niya ba? Di ba tinarap niya ng harapan? Yung iba may dismiss na lahat, di ba? Yung iba hanggang ngayon meron siyang kwan. Pero, ang kwan doon, hinaharap niya. Hindi niya kailanman tinatalikuran. Yun ang ibig sabihin doon. At igit sa lahat, wala siyang verdict o wala siyang hatol na sa mga kasong isinampas sa kanya, wala pa siyang nahatol kahit saang hukuman dito sa ating bansa. Dahil hinaharap niya nga po eh. Yun ang kaibahan. Samantala yung iba dyan, may hatol na. Binabaan ng hatol, pero ang kapal na mukha pa rin, di ba? Pero, hindi ba tayo pwede maniwala sa kanya? Naniniwala pa rin, kahit may hatol na. Dapat ganun ang maging kuwan. Hindi. Ayun, nilabas na tuloy. Yung kaugnayan mo doon sa Kibumbay. Yan, may retrato kayo. Diba? Kay Escudero, may retrato, kaya lamang pala sinasabi niya. Diba? Senator Escudero. Huwag daw lumayo at tatagal ang usapin tungkol doon sa sinasabi na kuwan. Yung pala, diba? Tatang tayo, may retrato, nilabas eh. Kasama mo si Bombay. Hello. Si Hart. Diba? Ganun lang yun. Sana maging maayos po ang ating pagkikipagtuko para maging maayos na rin po ang ating pagkikipagtuko. Ganun lang. Diba? Yung mga bagay na yun, dapat binibigay ng magandang kuwan.
ng kahalagan. Adel, may sinundo lang si Kap, madali lang, diba? Ganun yun. Wala pa lang. Wala pa lang. Oo. Yan, ito yung may dumating na aming kasama isa. Okay. Ganun po yun. Hindi ibig sabihin na kung mayroon siya mga kaso, hindi ka panipaniwala. Maniwalag naman. Hindi nga nila mabasag yung testimonya ni PDEA agent Jonathan Morales. Lahat sinasagot sila. Di ba? Ginagawan lang siya ng mga issue para lang durugin yung kanyang pagkatao. Pero hindi nila nagawa yun. Malinis at na-deliver niya pa rin yung tamang mga bagay na inilalaban niya. Ganun lang yun. At iyon napatunayan ni Senator Bato na talagang dokumento, binara niya nga si Francia. Diba? Malinaw yan. Okay, mga kapatid, sana nabigyan natin ng hustisya o magandang opinion ang nangyari doon sa hearing sa Senado. At isunod naman po natin yung nangyari sa Dumaguete. Nakakalungkot po mga kapatid. Bilang Pilipino, karapatan mo na gumamit. Yun nga sinasabi ni Tatay Digong, di ba? Freedom Park. Freedom Park. Pero nakalagay doon yung mga traktora, mga truck. Anong klase? Di ba? Anong klaseng paggigipit yan, di ba? Gagawin ng lahat para lang, di ba? Pero hindi nila naisahan. Bagko sila ang naisahan. Ganyan na matatalino, pero nakakalungkot dahil hindi nyo pag-aari po yung Freedom Park. Iyay pag-aari ng buong sambayan ng Pilipino. Pero pag umasta kayo, akala nyo sa inyo. Pera nyo ba ginamit dyan? Para pagbawalan nyo yung mga Pilipino na gusto magsalita tungkol dyan? Hindi nyo pera po yan. Ang may-ari niyan, sambayan ng Pilipino. Makaasta kayo, akala nyo sarili nyo yung Freedom Park? Nung klaseng gobyerno mayroon kayo, di ba? Basta itong mga klaseng ganitong tao, di ba? Ang akala nila, yung pag-aari ng gobyerno ay pag-aari nila. Nalilimutan nyo po, pag-aari ng sambayan ng Pilipino po yun. Hindi nyo po pag-aari yan. Ba't kailangan nyo pagbawalan? Gipitin ang isang party na gusto lang magbigay ng pamamahayag na sa kanyang nararamdaman o kanyang sariling opinion. Hindi yung pagbabawalan nyo. Pagbawalan nyo kung sa inyo po yung Freedom Park. Yun. Dahil sarili nyo eh. Pero yung utak nyo hindi ganun eh. Ang akala nyo yung Freedom Park, pag-aari nyo. Nakaupo lang kayo, ang akala nyo sa inyo yung Freedom Park. Diba? Ganun po yun. Huwag pong ganun. Dahil yung ginamit na pera dyan, hindi nyo po pag-aaring pera, pag-aari ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya nga sinabing Freedom Park. Tapos ang nakalagay dun, puro mga traktor at mga truck. Diba? Ang Freedom Park, laruan ng mga upasyalan ng mga tao, mga bata, matatanda. Hindi. Puro traktora dun. Ano yun? Parking ba yun? Hindi naman parking yun. Pero ba't nilagay doon yung mga traktor at mga truck? Para ayaw ipagamit. Dahil hindi nyo naman pag-aari, bakit kailangan nyo gawin yun? Umayos po kayo sa isang party na alam nyo hindi nyo pag-aari. Ay pag-aari ng sambayan ng Pilipino po yan. Ipagamit nyo. Karapatan po ng bawat isang Pilipino na magamit yan. Hindi nyo po pag-aari yan. Mga utak bangag po kasi kayo kaganon. Ang akala nyo, yung bagay na kinauupuan nyo pag sa sarili nyo. Diba? Wala po tayong martial law po. Kaya ang lahat ng bagay na gusto magsasalita at magbibigay ng opinion, huwag nyong pigilin. Huwag lang siyang lalabag sa mga batas na sobra. Diba? Pag lumabag siya sa batas at nagkaroon siya ng bagay na akusasyon na labag sa batas, demanda nyo. Diba? Demanda nyo. May libel naman po tayo. I-demanda nyo. Pero yung pagpipigilin nyo na gamitin yung Freedom Park, hindi nyo po pag-aari po yun. Tandaan nyo po yan. Pag-aari ng sambayan ng Pilipino yan. Lahat pwedeng gumamit dun. Kaya nga Freedom Park, malayang paggamit ng espasyo na pag-aari ng buong sambayan ng Pilipino. Hindi nyo po pag-aari yan. Dangan nga lang po kayo nakaupo dyan, pero kung makaasta po kayo, akala nyo sa inyo. Diba? Huwag ganun. Mga utak bangag po kasi kayo, ganun, diba? Kapag nakaupo, gusto nang nakaupo, ayaw nang tumayo.
Okay, mga kapatid, salamat po at doon nabigyan natin ng reaction at sana na po. Okay, may dumating na po yung aking kasamang isa. Inaayos po namin yung tangke namin sa tubig para malinis po. God bless po sa lahat. Lagi ko pong sinasabi po ganito lang po. Pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po at thank you. Thank you.